Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. It's Ruma Rampa in Hong Kong. So for today's video guys, just wanna share with you yung mga naganap sa akin in the first week. So parang summary lang to, no? Yung mga nangyari sa akin. And ma-share ko rin sa iba na maaring mangyari din sa kanila. So, yun nga, before we start, kung hindi ka pa napag-subscribe dito sa akin channel, please consider to subscribe para updated ka sa mga upcoming ko pang videos kahit walang kakwento-kwento at tono. So, parang nagiging diary, parang ganun na lang, remembrance sa mga nagaganap sa akin dito while in Hong Kong. So, yun nga, sa aking first week, nung unang araw, medyo napagod lang ako. Siguro dahil hindi naman kasi talaga ako sanay sa mga ganong gawain. Mostly sa bahay kasi namin, hindi naman din ako kapaguran doon kasi yung asawa ko naman yung madalas gumagawa ng mga gawain bahay din doon. Baliktad, diba? Pero ngayon nandito naman ako sa Hong Kong. Yun nga, gawain bahay yung ginagawa natin dito, yung mga kapa DH natin dito sa Hong Kong. Mostly, yun yung trabaho talaga dito. Yun nga, sa first day, medyo sumakit yung katawan ko nun. Uminom lang ako ng ibuprofen. Meron kasi akong medical dyan, guys. So, kung makakaramdam ako ng sakit ng katawan, yun lang yung iniinom ko. And then, kinabukasan, naging okay naman na. Bakit sumakit yung katawan ko? Kasi, inunti-unti ko ng linisin. Kasi guys, nung pagdating ko dito sa bahay ng amo ko, sa first day ko dito, talagang struggle is real talaga siya, guys. Ang daming lipitin. So, UCR nila madumi, as in may mga stains talaga dun, ang dumi. Tapos yung bathtub nila, may bathtub kasi sila, maliit lang naman yun. And nilinisan ko rin yun ng kinabukasan. Kinabukasan ko pa siya nilinis. UCR, kinabukasan ko rin ng umaga ko siya nilinis kasi nung araw na yun na nakarating ako sa bahay nila, may celebration din kasi sila sa rooftop. So, ang daming gumagamit ng CR sa kanila. Isa lang yung CR nila dito. Ayan, unti-unti ko na nilinisan. Yung ref nila, pinunasan ko yun. Kasi nga, madumi. Tapos, yung kusina nila, ang dumi. Pero ngayon, minimintain kong linisin. Ang ganda ng tignan kasi ang linis na niya. Nung pagdating ko talaga, ang dumi. Parang wala talaga silang time na maglinis. Yung sala nila, magulo. Ang dami mga books, mga laruan ng bata. Ang dami. So, doon ako nakaramdam ng pagod. Pero, nung unti-unti ko na siya kinabukasan, ayun, inuunti-unti ko rin yung iba. Hanggang sa, nauubusan na ako ng gawain. Ayun. Tapos, pero ang minimaintain ko lang palagi everyday, yung sofa nila. Kasi yun din yung nasa rose. Lagi kong i-vacuum yung couch nila. Tsaka yung carpet nila. Yan. Pag may time ako. Kasi kadalasan, more on kusina ako eh. Lagi sila nagpe-prepare ng breakfast, lunch, and dinner nila. Nagsisend sa akin si ma'am ng recipe na pwede kong gayahin. Guide ko sa pagluto. Sorry guys, sinantok na ako kasi kararating ko lang din kasi sa labas. Galing ako sa labas. Kasi day off ko ngayon. Well, ano siya, statutory holiday dito sa Hong Kong. And since bago pa lang naman ako, hindi pa ako part nun, pero pinag-day off na ako ni amo dahil 25th, 25 dito. And holiday talaga. Bukas talaga yung day off ko. Kasi imbis na 23rd, yung off ko which is Saturday, nilipat nila bukas, Tuesday. Para okay na rin din naman sa akin yun kasi magkasunod nga siya. So, ayun. Balik na tayo doon sa topic natin. Ayun, diniscuss sa akin ni ma'am yung mga rules and regulations kinabukasan.
kung ano yung dapat mong gawin. Ang nakakatuwa lang sa kanila, may mga rules sila na minsan mo lang 'tong gagawin, hindi araw-araw. Tapos ito yung gagawin mo, ganyan. Hindi sila maselan, guys. Oo. Basta kapag once na may inutos sila sa'yo, susundin mo. Kahit papaano, gawin mo ng tama talaga. Yun yung naano doon din. Siyempre, palagi kang magalang sa kanila at makikinig ka talaga para na-appreciate nila, nakikita nila na willing kang matuto, interesado ka, at talagang sumusunod ka sa kanila. So, ayun. Hanggang sa araw-araw na nakakasama ko sila, lalo na si ma'am, kasi siya talaga yung kadalasang nakakasama ko dito. Kasi si ma'am, ano yun, work from home siya. Kaya lagi ko siya nakasama dito. Ayun, nakakausap ko siya, unti-unti ko siyang nakikilala, nakukuha ko kung ano yung mga ayaw niya, ano yung gusto niya. So, syempre, maging aware tayo doon. Ikaw, maging aware ka doon kung alam mo dapat kung ano yung ayaw, bawal. Syempre, alam mo naman kung ano yung bawal, diba? So, yung mga ayaw na lang nila at ano yung gusto nila, dapat alam mo yun. Makakatulong yun sa'yo sa performance mo bilang kasambahay nila. So, yun na nga. Bakit ba nagsishare ng tips, no? Pero, ayun na, advice na rin yun. So, kasi itong vlog na ito, sinishare ko lang din sa inyo yung mga nagganap sa akin within the first week ko dito sa kanila. And, ayun, pagkatapos ng first day, second day, third day, wala na, parang ano na lang talaga, yung pasundot-sundot na lang yung ano ko. Yung, parang sa bahay lang, yung mga ganun, yung mga gawain. Hindi talaga yung heavy load na gawain, hindi ganun. Ang nakakatuwa pa sa ngayon, kasi hindi natin masabi kung mababago yung ano. Yung bata, hindi siya sa akin. Kasi, doon talaga siya palagi sa magulang. And, maganda pa nun, hands-on din sila. Hindi sila talaga yung, kailangan mo lagaan to, anuhin mo to. Hindi, sila talaga. Kasi nga, ayaw ng bata din sa akin. Hindi pa ano yung bata. Masyadong mahihain kasi yung bata. Pero di ko lang alam ngayon pag nanganak na si ma'am. Yun. Siyempre ako yung anuhan ako nun. Kumaga ako yung makakapag-alaga dun sa bata. Pero yun nga, sa kakakwento-kwento namin ni Amo, doon ko din nalaman na mag-hire sila ng nanny. Within 2 months, siya yung mag-aalaga ng sanggol. Stay out naman yun. So, okay na rin yun. Kasi, after 2 months, okay nang alagaan din kahit paano yung bata. So, yun na lang, may kinig na lang din ako kung may mga rules or ano man yung ituturo sa akin nung nanny. Kasi, taga dito lang din yung hire nila, Chinese din. So, yun, sa loob ng isang linggo ko dito, more on gala kami. Kasi, mula nung unang araw ko, pangalawang araw, tatlong araw, puro kami kain sa labas. Tapos, puro talaga kain sa labas. Then, dito, pagdating naman dito sa bahay, ilang araw din kaming nag-get along na kakain din sa lamesa. Yung una, celebration, parang advanced Christmas party. Kasama ng mga kapitbahay. And then kinabukasan, advanced celebration naman ng birthday ng aking among lalaki. Tapos, celebration na rin ng Christmas. Yun, sama-sama kami doon. Niyaya nila ako na, halika rito, kain tayong lahat. Kasama yung si Lolo, si Lola, si Amo, mga amo ko, tapos yung bata. Sasama na, may picture nga kami pero bawal kasing i-post yun dito. Yung bata lang naman. Sabi sa ni Amo,
kung ipopost ko sa social media, wag isasama yung bata. Ayun. So, syempre nire-respeto natin yung privacy nun. Ayaw na ayaw kasi yan ng mga amo natin, no? Unless, kung binigyan nila kayo ng permission. So, at least yun, aware na ako kung ano yung ayaw din nila. O, diba? So, dapat ganun din kayo, guys. I-secure nyo yung privacy ng mga amo ninyo. Kung papayagan ba kayo or hindi. And wag ipilit pag ayaw, okay? So, yun. Ayun. Sa wakas, nairaos ko yung 1 week. Marami pang weeks na daraan. Kasi nung unang ano ko dito, 1 buwan lang ako eh. So, always think positive lang tayo. Kaya natin to. Marami tayong pinagdaanan bago tayo makarating dito sa Hong Kong. Huwag tayong bibitaw. Basta gawin lang natin yung nakakabuti. Huwag tayong gagawa ng masama. Dahil ang habol lang naman talaga natin dito ay magkaroon ng magandang trabaho. At syempre, matupad din yung pinapangarap natin. Yung reason kung bakit ka lumayo, mapalayo sa pamilya mo. Diba? So, pag-ingatan natin yung trabaho na hinahangad natin nung nasa Pinas pa tayo. So, yun lang yung mga nagaganap sa akin sa loob ng 1 linggo. Hindi naman din kapaguran kasi basta normal lang. Kung ano lang din naman yung nasa ko sa Pinas, ganun lang din naman siya. Ang struggle lang dito talaga yung lamig sa ngayon kasi nga winter. And talagang yung kamay natin laging babad sa tubig. Ayan. Kaya lagi ako naglalagay na hand cream. Then binilhan din ako ni amo ng hand cream. Na-share ko naman sa inyo, diba? Ayan, niregalo sa akin ng amo ko tong hand cream na to. Pero di ko bet yung amoy niya eh. Parang may gamot na ewan. Ayan. Pero magagamit natin siya sa hand natin. Kasi nga, ginagamit nga siya dun. So, yun lang sa ngayon guys. Mag-a-upload pa ako ng mga iba pang videos dito. Kung sakaling yung mga videos ko ay nakatulong sa inyo, i-like nyo lang po. Kung may mga anything suggestions or comments na gusto nyo pong gawan ko ng vlog, please comment down below. Itatry natin siya na gawa ng video. So, yun lang muna guys. See you on my next vlog. Bye!